Ang Maynila ay naging isang lungsod na hindi na natutulog, hindi dahil sa mga ilaw nito, kundi dahil sa mga sigaw na umalinggaw-ngao sa bawat sulok. Sa loob ng dalawang magkasunod na gabi, dose-dosenang mga snatcher at miyembro ng motorcycle gang ang natagpuang patay. Ang kanilang mga katawan ay nanigas sa mga kakaibang posisyon. Ang mga kamay ay nakahawak sa hangin, ang mga mata ay nakabukas na nakatingin sa kawalan. At isang bagay ang magkapareho sa lahat, isang bala ang tumago sa noo. Walang saksi, walang narinig na putok, walang gumaganang kamera. Ngunit tuwing madaling araw, isa-isang lumilitaw ang mga bangkay sa iba't ibang lugar. Mula sa ilalim ng tulay, sa bakanting lot hanggang sa makipot na eskinita kung saan sila karaniwang nanggugulo. Ang pulisya ay naguguluhan, ang mga mamamayan ay natatakot, ang media ay nag-iisip kung sino ang gumagawa nito. O kaya naman, mayroon bang lihim na puwersa na nagpapatupad ng batas sa labas ng batas? Habang parami ng parami ang mga patay, lalong lumulubog sa katahimikan ang Maynila. Ang mga tao ay nagsimulang bumulong, ang batas ay maaaring tahimik, ngunit mayroong isang taong nagpapatupad nito sa pamamagitan ng dugo. At ang gabi ay muling naghihintay ng susunod nitong biktima. Dahil sa lungsod na ito, bawat lumalabag sa batas ay mayroon ng iisang takot, hindi ang mahuli ng pulis, kundi ang barilin ng katarungan mismo. Kumusta po? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe, pagkatapos ay panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay maraming mahahalagang aral na maaari nating matutunan. Huwag din mag-atubiling magkomento ng TMN o share sa comment section. Ang Maynila ng hapong iyon ay mukhang ordinaryo. Ang ingay ng mga sasakyan, ang amoy ng mainit na aspalto, at ang kaguluhan ng mga estudyante na naghihintay ng bus sa harap ng gate ng Universidad ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, isang dalagita ang dahan-dahang naglalakad na may hawak na malaking folder. Ang pangalan niya ay Rosa Osang Reyes, isang final year student ng architecture. Ang kanyang mukha ay malinis, ang buhok ay simple lamang na nakatali, ang kanyang mga mata ay matalim ngunit payapa. Kilala siya hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil din sa kanyang malumanay na pananalita at katapatan na mahirap hanapin sa kasalukuyang panahon. Iba si Osang, sabi ng kanyang mga kaibigan. May ilaw siya. Isang ilaw na nagpaparamdam ng ginhawa sa sinumang malapit sa kanya. Ang kanyang ama, si Sargento Rodolfo Rudy Reyes, isang disiplinado at kilalang matigas ngunit mapagmahal na sundalo ng Special Action Force. Ang kanyang ina, si Aling Lilis, ay nagbubukas ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay sa lugar ng Payatas. Simple ang kanilang buhay, ngunit sapat. Walang karangyaan, ngunit laging may panalangin. Sa bahay na iyon, tuwing umaga ay naririnig ang natatanging boses ng kanyang ama. Tandaan, anak, ang buhay ay dapat matapang. Kung takot ka, huwag kang mabuhay sa mundo. Ang mga salitang iyon ay laging nagpapangiti kay Osang. Inakala niya na iyon ay isang matigas na payo lamang na karaniwan sa isang ama na sundalo. Hindi niya alam, isang araw ang pangungusap na iyon ay magiging panata ng dugo. Nangarap si Osang na maging isang arkitekto na magtatayo ng ligtas na pampublikong espasyo para sa mga kababaihan. Ang kanyang thesis ay pinamagatang disenyo ng lungsod na nagpoprotekta. Ang kabalintunaan ay, sa huli, ang labas ng mundo ang hindi nakapagprotekta sa kanya. Nang araw na iyon, nag-overtime si Osang sa campus. Ang final project ay kailangang matapos bago ang depensa. Tumanggi siyang sunduin ng kanyang ama. Tay, malaki na po ako, sabi niya habang tumatawa. Mananatili kang bata sa aking mga mata, dahan-dahang sagot ng kanyang ama. Hindi niya alam na iyon ang huling pag-uusap nila. Malapit na ang gabi, tiningnan ni Osang ang marilag na arkitektura ng gusali ng kanyang kampus mula sa malayo. Isang araw, itatayo ko ang isang lungsod na ligtas para sa lahat ng kababaihan, mahinang bulong niya. Ngunit ng gabing iyon, ang Maynila ay naging isang lungsod na sumira sa isa sa pinakamahusay na kababaihan nito. Ang mga tanong ay nagsimulang bumalong sa hangin. Bakit ang bawat krimen laban sa kababaihan ay laging pinahihintulutan na para bang ito ay ordinaryo lamang? At hanggang kailan ang batas sa bansang ito ay mananatiling palamuti lamang sa dingding ng istasyon ng pulisya? Alas negatibo 1:37 ng gabi.
Pinaandar ni Osang ang kanyang puting scooter at dahan-dahang pinatakbo patungo sa payatas. Ang hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Bahagyang umuulan na bumubuo ng pinong patak sa visor ng helmet. Ang Maynila ay mukhang tahimik. Napakatahimik. Dumaan siya sa isang shortcut na karaniwang ginagamit ng mga estudyante upang maiwasan ang trapiko. Isang makipot na daanan sa pagitan ng mga housing complex at bakanting lot. Walang ilaw sa kalsada, tanging ingay ng kuliglig at paminsan-minsan ay tunog ng tambutso mula sa malayo. Sumulyap si Osang sa side mirror. 3 ilaw ang mabilis na lumalapit. Sa simula, hindi niya pinansin, marahil iba pang nagmamaneho. Ngunit pagkatapos ay lumakas ang tunog ng tambutso, kasama ng tawa at sigawan. Ganda, saan ka pupunta ng ganitong gabi? Bumilis ang tibok ng puso ni Osang. Nanginig ang kanyang mga kamay sa manibela ng motor. Pinabilis niya ang takbo. Ngunit lalong lumapit ang tunog. 5, 6, 8 motor ngayon ang pumalibot sa kanya. Sila ay nakasuot ng leather jacket, hard hat, at maskara. Hawak nila ang mga itak, gulok, kadena. Ano ang gusto nila? Pera, motor, o ako? Naisip niya na nagpapanik. Ang takot ay naging panalangin. Ngunit ang boses ng panalangin ay natabunan ng ingay ng makina at ng tawa ng mga demonyong tao. Isa sa kanila ang sumipa sa likurang gulong ng kanyang motor. Bumagsak si Osang sa basang aspalto. Sumasakit ang kanyang balikat, dumugo ang kanyang tuhod. Lumingon siya, sinubukang tumayo, ngunit isang malakas na sipa ang lumapag sa kanyang tiyan. Huwag! Tulungan niyo ako! Gusto ko lang umuwi, sigaw niya sa basag na boses. Walang dumating. Walang residente, walang pulis. Ang Maynila ng gabing iyon ay bulag. Ang leader ng motorcycle gang, isang lalaking may tatoo at sugat sa pisngi, ay yumuko sa kanya. Relax lang, mahal. Gusto lang namin maglaro saglit. Gusto niyang hawakan ang mukha ni Osang, ngunit malakas na sinampal ni Osang at dumura sa kanyang mukha. Hindi ka tao, matapang na sabi niya. Agad na huminto ang mundo sandali. Namula ang mukha ng leader ng gang. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dura pagkatapos ay mahinang tumawa. Matapang ka rin, ah? Sige, bibigyan kita ng leksyon. Itinaas niya ang mahabang itak na kumikinang sa ilaw ng motor. Sumigaw si Osang ng malakas, ngunit ang boses ay nalunod sa ingay ng makina at sa bumubuhos na ulan. Isang hiwa, tunog ng metal na tumagos sa laman. Tumalsik ang dugo sa itim na aspalto. Bumagsak si Osang, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit, walang ilaw. Ang kanyang scooter ay kinuha, ang kanyang bag ay ninakaw, ang kanyang katawan ay iniwan na nakahandusay sa gilid ng kalsada sa gitna ng ulan at putik. Nang gabing iyon, tila huminto ang oras. Sa huling hininga niya, nakita ni Osang ang isang anino. Marahil ay may dumaan, o marahil ay guni-guni lamang niya. Gusto niyang sabihin, tulungan niyo ako. Ngunit ang boses ay hindi lumabas. Ang mga tanong ay umalingaw sa hangin, humahampas sa konsensya ng sinumang bumabasa ng ulat na ito. Bakit walang huminto? Nasaan ang lahat ng tao nang ang maliit na anghel na iyon ay sumisigaw ng tulong? At bakit ang gobyerno ay dumating lamang pagkatapos na ang lahat ay huli na? -11:58 ng gabi, isang janitor ang nakakita sa kanyang katawan. Sumigaw siya. Dumating ang pulisya pagkaraan ng 1 oras. Idineklara si Osang na patay. May hiwa sa kaliwang dibdib, hiwa sa balikat, at pasa sa mukha. Sa kanyang kaliwang kamay ay nakahawak pa rin ang isang maliit na piraso ng papel na may dugo, isang bahagi ng kanyang desis. Ang huling sulat sa papel ay nabasa ng malabo, ang lungsod na ito ay dapat magprotekta. Ang pangungusap na iyon ay huminto sa gitna, tulad ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, nawalan ng ilaw ang Maynila. At sa isang maliit na bahay sa Payatas, isang ama ang nakatingin sa litrato ng kanyang anak sa hapagkainan. Habang ang ina ay umiiyak sa kusina, yakap ang huling damit ng kanyang anak. Walang sapat na salita upang ilarawan ang pagkawala. Tanging isang pangako ang nagsimulang lumaki sa dibdib ng ama. Kung ang batas ay hindi nakapagpapatupad ng katarungan, kung gayon siya mismo ang susulat ng katarungan na iyon sa dugo. Ang trahedya ba ni Osang ay isa lamang kwento tungkol sa motorcycle gang at sa isang biktima na nakalimutan?
O ito ba ang simula ng isang tahimik na giyera, kung saan ang pagmamahal ng isang ama ay nagiging pinakamapatay na sumpa sa lungsod na ito? Ang maliit na bahay sa payatas na dati ay puno ng tawanan ay naging karagatan ng kalungkutan. Ang mga dingding na dating puno ng mga litrato ng alaala ay ngayon ay tila nakatitig sa kawalan na parang nakikiramay. Sa sala, ang bangkay ni Osang ay nakahiga sa isang simpleng puting kabaong. Ang kanyang mukha ay tahimik na tila natutulog lamang. Ngunit ang kanyang maputlang labi ay may bakas pa rin ang sugat at tuyong dugo sa sentido. Niyakap ni Aling Lilis ang katawan ng kanyang anak nang walang tunog. Ang kanyang luha ay tuyo na. Ang kanyang iyak ay naubos na. Ngayon ay mayroon lamang malamig na kawalan. Samantala, si Sargento Rudy ay nakatayo sa sulok ng silid, tahimik na walang ekspresyon. Sa kanyang kaliwang dibdib, nakakabit pa rin ang kanyang Ace A badge. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya sundalo. Siya ay isang ama lamang na nawalan ng anak na babae at nawalan ng kalahati ng kanyang kaluluwa. Tay, bakit katahimik? Mahinang bulong ng kapitbahay. Dahil kung magsasalita ako, masusunog ang mundo, sagot ni Rudy na ang mga mata ay diretso sa lupa. Ang libing ay naganap ng walang opisyal, walang seremonya, walang sirena. Tanging ang adhan ng isya ang umalinggaw sa malayo. Nang ibaba ang kabaong, lumuhod si Rudy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa pulang lupa hanggang sa masira ang kanyang mga kuko. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang boses ay mahina at malamig, halos parang isang sumpa. Osang, ipinapangako ng iyong ama, hindi matutuyo ang iyong dugo hanggat hindi pa nahaharap sa Diyos ang lahat ng nagkasala. Isang pangungusap na tila panalangin ngunit nanginginig tulad ng banta. Nang gabing iyon, dumating ang pulisya, ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon. Nag-usap sila tungkol sa proseso ng batas, investigasyon at koordinasyon. Ngunit alam ni Rudy ang wikang iyon. Wikang madalas ginagamit upang takpan ang pagkabulilyaso. Wikang nangangahulugang walang magiging katarungan. Aayusin namin ito hanggang sa huli, sabi ng opisyal ng pulisya sa pormal na tono. Hanggang saan? Malamig na tanong ni Rudy. Youth procedure. Matatalim na tiningnan ni Rudy. Kung hindi ninyo mapapanatili ang katarungan, ako ang gagawa. Lalong lumalim ang gabi. Ang mga ilaw ng bahay ay nagsimulang mamatay, ngunit isang silid ang nanatiling maliwanag. Ang sala kung saan nililinis ni Rudy ang kanyang command sword. Ang espada na matagal na niyang inimbak mula pa nang lumabas siya sa operation field sa Mindanao. Sa dulo ng espada, nakita niya ang anino ng mukha ni Osang na nakangiti. Alam niya na ang gabing iyon ay hindi gabi ng pagluluksa, ito ay gabi ng pagsisimula. At sa labas, sa madilim na sulok ng Maynila, may ilang motorcycle gang na nagdiriwang pa rin. Hindi nila alam na kalalabas lang nila ng isang bagyo. Ngunit, isang tanong ang nakabitin sa hangin. Kung ang isang ama ay nawalan ng katinuan dahil sa pagkawala ng kanyang anak, gaano kalayo ang kanyang mararating upang tubusin ang sakit na iyon? 2 gabi matapos ang libing, nagulantang ang Maynila sa nakakagulat na balita. Kinaumagahan, sa ilalim ng tulay ng T-5, natagpuan ng pulisya ang 2 bangkay ng miyembro ng motorcycle gang na nakahandusa sa gilid ng kalsada. Isang putok ng bala sa noo ang tumagos hanggang sa likod ng ulo. Walang saksi, walang narinig na putok ng baril, walang kihi na aktibo ng gabing iyon. Ang kakaiba, sa dibdib ng isa sa mga biktima ay may maliit na papel na may nakasulat na, ang paghihiganti ay hindi kasalanan kung ang batas ay bulag. Nagkagulo ang publiko. Tinawag ito ng media na ang ghost shooter. Tumanggi ang pulisya na magbigay ng komento. Ngunit sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya, nagsimulang marinig ang mga bulungan, malinis ang paraan ng pagbaril. Isang bala ang eksaktong tumama sa pagitan ng mga kilay. Hindi ito estilo ng premyo. Ito ay estilo ng militar. Ito ba ay isang nagkataon o isang babala? Samantala, sa kanyang madilim na bahay, nag-iisa si Rudy. Sa mesa ay may mapa ng Maynila na may pulang bilog sa ilang lugar. Mga lokasyon ng mga motorcycle gang headquarters. Hindi siya nagsasalita, hindi siya kumakain. Isinulat lamang niya ang isang pangalan sa kanyang notebook, Osang. Sa ilalim nito ay isang pangungusap, para sa iyo, uhugasan ko ang lungsod na ito ng katarungan. Ilang gabi pagkatapos, 3 pang bangkay ang natagpuan sa Quezon City.
Pagkatapos ay dalawa sa Pasig. Lahat ay may parehong gunshot wound. Lahat ay miyembro ng motorcycle gang na sangkot sa mga kriminal na kaso. Nagsimulang pag-ugnain ng media ang mga pangyayaring ito sa kaso ng pagpatay kay Osang. Ngunit tumanggi ang pulisya. Walang ebidensya ng koneksyon. Ngunit alam ng publiko na hindi ito nagkataon. Ito ay isang pattern. At sa likod ng pattern na iyon, isang pangalan ang nagsimulang ibulong ng tahimik ng mga mamamayan, yan sigurado ang tatay ni Osang. Gabi-gabi, si Rudy ay nangangaso na parang multo. Hindi siya nag-aalangan. Siya ay isang anino sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng tao at demonyo. Siya ay nagmamanman, naghihintay, nag-iingat. Walang natitirang emosyon, tanging lamig at paghiganti. Sa dilim, tumingala siya sa kalangitan ng gabi habang bumubulong, sabi mo noon, anak, dapat protektahan ng lungsod na ito ang mga kababaihan. Kaya ngayong gabi, poprotektahan ko sila sa pamamagitan ng dugo. At ang tanong ay umalingaw sa puso ng mga mambabasa at investigador na sumusubok na maunawaan ang misteryong ito. Maaari pa bang tawaging sagrado ang katarungan kung ito ay pinatutupad sa pamamagitan ng dugo at bala? O kaya, ang tunay na katarungan ay laging nagmumula sa hindi nakikitang karahasan? Nang ika-4 na gabi, lalong naging nakakatakot ang balita. 5 bangkay ang natagpuan sa labas ng Taguig. Sa pinangyarihan, nakita ng pulisya ang bakas ng bota ng sundalo at mga shell casing ng bala na 9mm. Uri ng bala na ginagamit lamang ng mga special forces. Isa pa, sa bulsa ng pangunahing biktima ay natagpuan ang isang piraso ng maliit na pulang laso. Ang hair ribbon ni Osang. Saan nanggaling ang bagay na iyon? Nag-iwan ba si Rudy ng marka? O gusto niya bang malaman ng mundo na hindi ito pagpatay kundi eksekusyon? Kinabukasan, nagsimulang mag-alala ang mga mamamayan. Naghiwalay ang mga motorcycle gang. Ang ilan sa kanilang miyembro ay tumakas palabas ng lungsod. Ngunit ang takot na iyon ay nagbunga ng nakatagong paghanga. Lumitaw ang mga anonymous comments sa social media, sino man siya, siya ay isang bayani. Sa wakas ay mayroon ng naglakas loob na magpatupad ng katarungan sa kalye. Kung tahimik ang pulisya, hayaan ang anino ang magsalita. Hindi binasa ni Rudy ang mga komento na iyon. Hindi niya kailangan ng papuri. Ang kailangan niya lang ay kapayapaan sa lugar kung saan ngayon nagpapahinga ang kanyang anak. Ngunit sa kaibuturan niya, isang bagay ang nagsimulang lumago, ang adiksyon. Sa tuwing bumabaril siya, sa tuwing bumabagsak ang dugo sa aspalto, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Pagkatapos ay nawawala ulit. Ito pa ba ang pagmamahal ng isang ama? O ito ba ay naging isang sumpa na hindi na mapipigilan? Kinabukasan, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin habang bumubulong, Osang, nakapatay na ako ng 15, ngunit bakit pakiramdam ko ay wala pa rin? Tanong na hindi sinagot ng sinuman. Dahil sa likod ng salamin na iyon, marahil si Osang mismo ang nakatingin sa kanya. Tahimik ngunit hindi sumasang-ayon. Ang Maynila ngayon ay hindi na ang dating lungsod. Tuwing gabi, ang anino ng isang armadong lalaki ay dumadaan sa pagitan ng hamog at mga ilaw sa kalsada. Walang nakakaalam kung kailan siya titigil. Walang nakakaalam kung sino ang susunod. Ang malinaw ay nawala ng mukha ang katarungan. At ang huling tanong na nakabitin ng gabing iyon, kapag ang isang ama ay humingi ng katarungan para sa kanyang anak sa pamamagitan ng dugo, siya ba ay bayani pa rin o naging isang bagong halimaw? Ang Maynila ay hindi na natutulog. Tuwing gabi, ang mga kalsada na dati ay puno ng ingay ng motor ay ngayon ay tahimik na parang isang ghost town. Ang mga motorcycle gang na dating matapang na dumadaan ng walang helmet ay ngayon ay nawala sa ibabaw ng kalsada. Takot sila. Lahat ay takot dahil tuwing umaga ay laging may bagong balita. Bangkay ang natagpuan na may gunshot wound sa noo, isang bala, malinis na eksekusyon. Tinawag ito ng pulisya na aksyon ng paghihiganti sa terorismo sa kalsada, ngunit iba ang tawag dito ng mga mamamayan. Hindi iyan paghihiganti, iyan ay katarungan. Sa loob ng isang linggo, 17 bangkay ang natagpuan. Lahat ng biktima ay may criminal records, snatcher, nanghihingi ng pera, at mga gumagawa ng karahasan. Ngunit sa kanilang lahat, may parehong pangalan ang lumitaw sa listahan ng pulisya. Mga miyembro ng Hell Riders Gang, ang parehong gang na pumatay kay Osang.
Sa conference room ng Enferpo, pawis na pawis ang mga opisyal kahit may aircon ang silid. Ang mga litrato ng mga biktima ay ipinakita sa screen. Lahat ay binaril sa parehong paraan. Malapitan, bala na 7 mm, eksaktong putok sa pagitan ng mga kilay. Si Colonel Arman, pinuno ng Special Criminal Unit, ay nakatingin sa mga litrato at mahinang bumulong. Masyadong malinis ang mga putok. Hindi ito gawa ng mga premyo. Ito ay gawa ng militar. Biglang naging tahimik ang silid. Lahat ay nagtinginan. Ngunit walang naglakas loob na magbanggit ng pangalan. Kung gayon, sino ang susunod na target? Tanong ng isa sa mga investigador. Tiningnan sila ni Arman isa-isa. Sa tingin ko, ang natitira sa gang na iyon at pagkatapos ay sinuman ang sangkot sa pagpatay kay Osang. Ang tanong na iyon ang nagpatigas sa hangin sa silid. Dahil alam ng lahat na hindi pa tapos ang kaso ni Osang at ngayon ay may isang taong nagsusulat muli ng proseso ng batas sa pamamagitan ng bala. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, may isang taong nakaupo sa bubong ng isang bakanting gusali. Ang hangin ng gabi ay humahampas sa dulo ng kanyang itim na jacket. Sa kanyang kamay ay isang Glock pistol na may silencer. Sa harap ng kanyang mga mata, isang sniper scope ang nakatutok sa 4 na lalaki na nakasuot ng motorcycle gang uniform sa kalsada. Isa-isa, ang mga anino sa ilalim ay nagsindi ng sigarilyo, tumatawa. Nang hindi nila namamalayan, sila ay nasa target ng isang ama. Isa para sa bawat luha ng iyong ina, mahinang bulong ng boses sa likod ng maskara. 3 putok, 3 katawan ang bumagsak, isang tumakbo ng panik. Ngunit hindi pa nakakalayo ng 2 hakbang bago ang ika-4 na bala ay tumago sa kanyang batok. Walang saksi, walang tunog, walang awa. Kinabukasan ng umaga, sumabog ang balita sa lahat ng national media. Nagpatuloy ang pagpatay sa motorcycle gang. 21 ang patay sa isang araw. Ngunit ang kakaiba, ang mga mamamayan ay hindi nakaramdam ng takot. Sa halip, ang comment section sa internet ay puno ng suporta. Sa wakas, may naglakas loob. Ipinapanalangin namin na manatiling buhay ang shooter na iyon. Kung hindi kaya ng gobyerno, hayaan siya ang magpatupad ng batas. Tila hinahayaan ng Maynila ang anghel ng kamatayan na gumawa. Ngunit isang tanong ang nakabitin sa hangin. Sinuportahan ba ng mga mamamayan ang katarungan o pumapalakpak sila sa serial killing? At sa gitna ng euforya na iyon, isang tao ang alam na alam kung sino ang gumawa nito, si Aling Lilis. Nakita niya ang bakas ng dugo sa damit ng kanyang asawa, ang amoy ng bala sa kanyang kamay, at ang titig sa kanyang mga mata na hindi na makatao. Rudy, hindi ka na ang tatay ni Osang. Iba ka na. Ngunit mahina lamang ang sagot ni Rudy. Kung titigil ako, ibig sabihin ay huminto din ang katarungan ng ating anak. Kinabukasan ng gabi, nawala siya at naghanda ang Maynila na harapin ang pinakamadugong gabi sa kasaysayan nito. Ang langit ng Maynila ay basa. Malakas ang buhos ng ulan na tila gustong hugasan ang kasalanan ng lungsod na iyon. Sa makipot na eskinita ng lugar ng Commonwealth, ang mga ilaw sa kalsada ay isa-isang namatay. Ngunit sa gitna ng dilim na iyon, 2 pulis na nakasuot ng uniforme ang nagpapatrol. Ang isa sa kanila ay may dalang kamera, nagre-record ng lugar na pinaghihinala ang tambayan ng mga motorcycle gang. Tingnan mo iyon, bulong ng isa sa mga pulis. Mula sa malayo ay nakita ang 4 na motor na nakaparada ng sunod-sunod. Sa harap nito ay isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakikipag-usap sa grupo. Ang kanyang galaw ay tahimik. Si Linda ay kinakabahan, hindi tulad ng isang taong takot. Isa sa mga miyembro ng gang ang mukhang galit na nakaturo sa lalaking iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, 3 mahinang putok ang narinig. 4 na tao ang bumagsak agad. Sumigaw ang pulis, ngunit ang anino ng shooter ay nawala na sa likod ng ulan. Mabilis! Habulin niyo siya. Ngunit ang nakita lang nila ay mga shell casing at isang basang papel na nakakabit sa pader. Isa-isa hanggang sa maubos dahil tulog ang batas ninyo. Ang papel ay nilagdaan ng isang letrang easy. Nagsimula ang malaking investigasyon. Ang forensic team ay nagtrabaho ng walang tulog. Sinuri ang mga bala, sinukat ang trajectories ng putok. Lahat ay nagtuturo sa isang nakakatakot na bagay. Ang gumawa nito ay may professional na military background.
Walang maling direksyon, walang missed shots, lahat ay precise. Ngunit, mayroong mas nakakagulat. Natuklasan ng laboratory results ang AAA sa mga shell casing na tumugma sa blood sample ni Sargento Rudy Reyes. Mahabang tiningnan ni Colonel Arman ang resulta pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Narinig niya ang pangalang iyon. Si Rudy ay dating kasama niya sa SE. Isang huwarang sundalo na minsan ay nagligtas ng kanyang buhay sa battlefield. Diyos ko! Kaya pala siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi agad makapanisi si Arman. Alam niya si Rudy. Alam niya kung pumatay ang lalaking iyon, hindi dahil sa uhaw sa dugo, kundi dahil mayroong mas malaki pa sa lohika. Pagkawala. Ang tanong ay bumangon sa isip ni Arman at ng lahat ng investigador. Paano haharapin ng batas ang isang taong pumapatay para ipatupad ang katarungan? Dapat ba nila siyang arestuhin o pasalamatan pa nga dahil inalis niya ang basura sa kalye na hindi kayang abutin ng batas sa loob ng mahabang panahon? Samantala, sa ibang lugar, tiningnan ni Rudy ang balita sa telebisyon ng tahimik. Alam niya na ang kanyang pangalan ay nagsisimula ng banggitin. Alam niya na halos natagpuan na ang kanyang bakas. Ngunit hindi siya tumakas. Binuksan niya ang kanyang notebook. Isang bagong pahina ang isinulat niya gamit ang pulang marker. Mayroon pa ring 8. Nang hapong iyon, lumapit si Aling Lilis sa kanya. Pagod ang kanyang mukha, pula ang kanyang mga mata. Tigilan mo na, Rude. Sapat na. Matagal siyang tiningnan ni Rudy. Sapat na. Hindi ko pa natagpuan ang pumatay sa ating anak. Ang humiwa sa kanyang leg. Titigil ako pagkatapos siyang mamatay. Lalong lumakas ang buhos ng ulan sa labas ng bahay. Niyakap ni Aling Lilis ang kanyang asawa ng mahigpit. Ngunit tahimik si Rudy. Walang ekspresyon ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa baril na tila niya yakap ang isang bahagi ng kanyang sarili. At nang gabing iyon, umalis na naman siya. Walang paalam, walang lingon, iniiwan lamang ang isang maliit na tala sa mesa. Hindi ako humihingi ng langit, humihingi ako ng katarungan. Kinabukasan ng umaga, muling nagkagulo ang Maynila. 7 bagong bangkay ang natagpuan sa gilid ng riles ng tren. Lahat ay may kaparehong sugat. Lahat ay miyembro ng Hell Riders Gang. At sa isa sa mga noo ng biktima, na may tuyong dugo, nakasulat ang malaking letrang EC. Ang Maynila ngayon ay nabubuhay sa kakaibang takot at pagkakasala. Takot sila sa anino ng shooter. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, gumaan din ang kanilang pakiramdam na nawala ang mga basura sa kalye. Ito ba ay tagumpay o tanda na unti-unting nawawala ng kaluluwa ang lungsod na ito? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, kasing lamig ng huling bala na umiikot pa rin sa ammunition chamber ni Rudy. Tama ba ang ginawa niya o nagiging kapareho na siya ng kinamumuhian niya, isang mamamatay tao? At kung ang katarungan niya ay dugo, kung gayon sino ang magbubuhos ng kanyang dugo upang pigilan ang katarungan mismo? Maynila, 2 linggo matapos ang pagpatay sa Hell Riders Gang. Tila nakikiramay ang kalangitan ng gabi. Walang tigil ang ulan at ang tunog ng kulog ay paminsan-minsan naririnig na parang putok ng baril mula sa malayo. Sa headquarters ng NSARPO, bumigat ang kapaligiran. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang pangalan sa malaking screen ng briefing room, Sargento Rudy Reyes. Si Colonel Arman, na may malungkot na mukha, ay nakatayo sa harap ng mga investigador at miyembro ng Special Unit. Alam nating lahat kung sino siya, mahinang sabi niya. Hindi siya ordinaryong kriminal. Siya ang pinakamahusay na sundalo na mayroon tayo. Isang batang opisyal ang sumingit. Pero komandante, nakapatay na siya ng 39 na tao. Matatalim na tiningnan ni Arman pagkatapos ay sinabi sa mas mabigat na boses, hindi sila ordinaryong tao. Lahat sila ay kriminal, nang molestya, mamamatay tao, at huminto siya sandali. At sa kanilang lahat, may pumatay sa kanyang anak. Naging tahimik ang silid. Wala nang naglakas loob na magsalita. Sa labas ng gusali, nagkalat ang mga poster na may nakasulat na Justice for Osangki sa mga kalsada. Ngunit ngayon ay may karagdagang sulat mula sa mga mamamayan na may pulang pintura, kasama ka namin, shadow shooter. Nahati ang Maynila sa 2. Ang ilan ay pinupuri si Rudy bilang bayani ng bayan. Ang iba naman ay tinatawag siyang uhaw sa dugong mamamatay tao.
Ngunit ang sigurado ay takot ang lahat. Walang motorcycle gang na naglakas loob na lumabas sa gabi. Ang street crime ay bumaba ng drastiko ng 80% sa loob ng 2 linggo. Ngunit sa likod ng mga statistik na iyon, isang tanong ang nakabitin sa isip ng lahat. Ang seguridad ba na ito ay presyo ng dugo ng tao? Samantala, malayo sa lungsod, sa isang lumang inupahang bahay sa labas ng Pasig, nililinis ni Rudy ang kanyang baril sa ilalim ng ilaw ng kandila. Bawat bala ay dahan-dahan niyang pinapakintab, na parang isang maliit na panalangin na ipinapadala niya para kay Osang. Sa harap niya ay isang wooden board na puno ng natitirang mga litrato ng Hell Riders Gang. 2 mukha na lang ang natitira. Ang isa sa kanila ay ang lider ng gang, ang lalaking may tatoo sa pisngi. Ang taong humiwa kay Osang ng gabing iyon. 2 na lang, anak, mahinang bulong niya. 2 na lang at uwi na si tatay. Ngunit alam niya na kasinungalingan iyon. Hindi na siya talaga makakauwi dahil ang isang bahagi ng kanyang sarili ay namatay na ng gabing iyon na kinuha ang huling hininga ni Osang. Sa ibang lugar, sinimula ni Colonel Arman ang isang lihim na operasyon, ang Key Operasyon Anino. Isang layunin lamang, hulihin si Rudy ng buhay. Alam niya na hindi susuko si Rudy, ngunit alam din niya na siya lamang ang posibleng makakapigil kay Rudy nang walang dugong malalaglag pa. Kung iba ang bababa, babarilin siya agad, sabi ni Arman sa kanyang assistant. Kung gayon, bakit ikaw ang bababa, komandante? Tiningnan ni Arman ang litrato ni Osang sa investigation file. Dahil may utang ako sa kanya. Noon sa battlefield ng Mindanao, iniligtas niya ang buhay ko. Ngayon, kailangan kong iligtas ang kanyang kaluluwa kung may natitira pa. Nang gabing iyon, 2 sundalo na dating kasama ni Rudy sa regiment ang sumama sa misyon. Umalis sila ng walang insignya, walang pangalan. Alam ng lahat na hindi ito opisyal na misyon, ito ay pangangaso ng isang kapatid. Ngunit ang tanong, maaari bang iligtas ang isang tao na nawala ng lahat ng hindi na nagbubuhos ng dugo? Alas negatibo 2:00 ng madaling araw, isang lumang bodega sa lugar ng Manggahan. Madilim ang lugar. Tanging ilaw ng fluorescent lamp ang kumikislap at ingay ng mga daga na nagtatakbuhan. Sa loob ay 4 na lalaking nakasuot ng uniforme ng motorcycle gang ang nagdiriwang. Sila ang huling natitira sa Hell Riders Gang. Mga bote ng alak, malakas na musika, at malakas na tawanan ang pumupuno sa silid. Ngunit sa labas, dahan-dahang papalapit ang mga yabag ng isang tao. 1 hakbang, 2 hakbang, tahimik. Ang pinto ay kumalansing. Kumikislap ang ilaw. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang pumasok na may baril sa kanang kamay at itak sa kaliwa. Malamig ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningas lamang sa isang bagay, paghihiganti. Sino ka? Sigaw ng isa sa mga miyembro ng gang. Hindi sumagot si Rudy. Sinipa niya ang mesa. Ang unang bala ay sumirit. Isang tao ang bumagsak, may butas sa noo. Ang iba ay sumigaw sa panik, sinusubukang lumaban, ngunit masyadong mabilis ang dilim. Isa-isang bumagsak ang mga katawan. Ang dugo ay dumaloy sa sahig na parang isang pulang ilog. At sa gitna niyon ay isa na lang ang natira, ang lider ng gang, ang lalaking may tatoo sa pisngi, ang pumatay kay Osang. Umurong siya sa sulok ng silid, nakatingin kay Rudy na ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Huwag mo akong barilin. Inutusan lang ako. Sino ang nag-utos sa iyo? Malamig na tanong ni Rudy. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan, tinatawag lang siyang Boss Rico. Siya ang nagbayad sa amin para. Ang tunog ng baril ang pumutol sa pangungusap na iyon, ang bala ay tumagos sa kanyang noo. Hindi ko kailangan ng dahilan, bulong ni Rudy. Hinawakan mo ang aking anak kaya mamamatay ka. Nagsimulang marinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Alam ni Rudy na malapit nang matapos ang kanyang oras. Tumingala siya sa kisam ng bodega, nakikita ang anino ng pula at asul na ilaw na sumasayaw sa dingding. Pagkatapos ay sinunog niya ang silid. Sumabog ang bodega, ang apoy ay nagliyab sa gabi ng Maynila. 3 kilometro ang layo, nakita ni Colonel Arman ang apoy mula sa kanyang sasakyan at mahinang bumulong. Sinimulan na niyang burahin ang kanyang mga bakas. Kinabukasan ng umaga, sumabog ang balita sa telebisyon. Ang headquarters ng motorcycle gang ay nasunog, 7 ang patay.
kasama ang kanilang leader. Tinawag ito ng pulisya na aksidente. Ngunit alam ni Arman na hindi ito nagkataon. Alam niya kung sino ang nagsunog, kung sino ang bumaril, at kung sino ang naghihintay na pigilan. Kinabukasan ng gabi, nagpasya si Arman na makipagkita ng direkta kay Rudy. Sa pamamagitan ng isang lumang military radio channel na encoded, nagpadala siya ng maikling mensahe. Rudy, si Arman ito. Alam kong naririnig mo. Huwag mo nang ipagpatuloy. Lahat na sila. Ngunit isang sagot lamang ang dumating mula sa frequency na iyon. Isang mabigat at walang emosyon na boses. Hindi pa lahat. Mayroon pa ring nagbayad sa kanila. Matagal na tiningnan ni Arman ang radio screen. Diyos ko, kaya hindi pa ito tapos. Samantala, sa ibang lugar, tiningnan ni Rudy ang litrato ng isang lalaking nakasuot ng suit sa telebisyon. Isang malaking negosyante na tinatawag na Rico Ramos, dating nagpopondo ng motorcycle gang. Alam ni Rudy ang mukha na iyon. Iyon ang taong tinatawag na Boss Rico. Mumiti siya ng bahagya pagkatapos ay mahinang sinabi, hindi pa tapos ang katarungan. Ang umaga sa Maynila ay muling bumalik sa normal. Trapiko, mga taong papunta sa trabaho. Ang ingay ng busina ay pumupuno sa hangin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mayroong nagbago. Ang takot ngayon ay hindi na sa motorcycle gang, kundi sa anino na marahil ay nakatitig mula sa malayo. Hinahabol pa rin ang pulisya, nagdedebate pa rin ang publiko. Ngunit, sa kalangitan ng Maynila, may isang tanong na hindi nasagot hanggang ngayon. Ang lungsod ba na ito ay nililigtas o sinuswerte ng katarungan na nilikha mismo at sa sulok ng kulay abong langit? Sa pagitan ng mga ulap ng ulan at mga ilaw ng neon, may isang bumubulong mula sa dilim. Hindi kailanman natutulog ang katarungan. Ngunit ngayong gabi, may hawak siyang baril. 3 araw matapos ang pagsabog sa bodega ng manggahan, nagsimulang umalinggaw ang politika sa Maynila. Ang pangalan ni Boss Rico ay lumitaw sa mga telebisyon ng bansa bilang isang malaking donor ng mga organisasyong panlipunan at isang mapagbigay na personalidad na tumutulong sa rehabilitasyon ng mga batang bilanggo. Pinuri siya ng publiko. Kinuhanan ng kamera ang kanyang huwad na mainit na ngiti sa harap ng mga reporter. Ngunit sa likod ng Armani suit na iyon ay nakatago ang dugong kamay ng taong nagbayad sa Hell Riders gang upang protektahan ang kanyang iligal na negosyo sa lugar ng payatas. Sa headquarters ng Enferpo, tiningnan ni Colonel Arman ang lumang key footage na nakuha mula sa bahay ng isa sa mga biktima. Sa footage, nakita ang isang tao na nagbibigay ng makapal na envelope sa leader ng motorcycle gang. Matangkad ang silweta ng katawan, itim na suit, singsing na may simbolo ng dragon sa kanang kamay. Boss Rico, mahinang bulong ni Arman. Isang pangalan, isang mukha, isang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Ngunit sa parehong oras, mas mabilis na nakahanap ng pahiwatig si Rudy. Sumingit siya sa kumpanya ni Rico Global Logistics na may fake identity bilang isang night security guard. Sa loob ng 2 araw, inobserbahan niya ang kilos ng lalaking iyon mula sa kanyang mamahaling sasakyan, mula sa glass-walled office, hanggang sa kanyang pakikipagpulong sa mga taong nakasuot ng madilim na uniforme na walang pangalan sa police data. Nang ikatlong gabi, sa wakas ay nalaman niya na si Rico ay hindi lamang isang negosyante, kundi isang financier para sa isang kriminal na network na protektado ng matataas na opisyal. Kaya ikaw ang mastermind, bulong ni Rudy sa dilim na nakatingin mula sa likod ng bintana ng gusali. Binayaran mo sila para patayin ang aking anak at ngayon ay nakatayo ka sa harap ng kamera na nagsasalita tungkol sa kawanggawa. Ang mga tanong ay bumabaga sa kanyang isip. Paano pinapayagan ng bansang ito ang isang taong tulad niya na mabuhay sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay? Paano naging bulok ang sistema ng batas upang ang isang demonyo ay makasuot ng kurbata at makapagsalita tungkol sa moralidad? Ngunit, alam ni Rudy na ang pagpatay kay Rico ay hindi lamang paghihiganti. Ito ay pagbura ng simbolo ng katiwalian ng katarungan. Ngunit sa kabilang banda, alam din niya na ang pagpatay sa kanya ay mangangahulugan ng katapusan ng kanyang sarili. Samantala, nagsimulang hulaan ni Colonel Arman ang susunod na hakbang ni Rudy. Nagpadala siya ng surveillance team sa gusali ng Rico Global. Nandoon siya sigurado, sabi ni Arman. Hindi siya duwag. Siya mismo ang pupunta.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ipinapanalangin niya na sana ay mapigilan niya si Rudy bago pa man umagos ang bala. Dumating ang gabi. Ang Maynila ay mukhang tahimik sa ibabaw, ngunit sa ilalim nito ay nagsimulang magtagpo ang dalawang malalaking agos. Ang isa ay kumakatawan sa batas, ang isa naman ay sa personal na katarungan. Ang tanong, sino ang mas tama, ang nagpapatupad ng patakaran o ang nagpapatupad ng konsensya? Alas negatibo 11, 09 ng gabi, madilim ang gusali ng Rico Global Logistics. Tanging ilaw na lang ang natitira sa 20 floor, ang office ng negosyante. Nakaupo si Rico sa kanyang upuan, pumipirma ng mga dokumento ng tahimik. Hindi niya alam na sa bubong ng gusali, may nakahiga na may mahabang rifle. Tinitingnan siya ni Rudy mula sa telescopic sight. Ang tibok ng pulso sa kanyang hintuturo ay kasabay ng tunog ng orasan. Sa ibaba, dahan-dahang lumalapit si Colonel Arman at ang special team. Alam niya na huli na sila ng ilang minuto. Mabilis! Umakyat kayo sa itaas. Huwag ninyong hayaan siyang hilahin ang gatilyo. Nakaposisyon pa rin si Rudy. Nakita niya si Rico na nakatayo, sumasagot sa telepono, tumatawa. Isang tawa na nagpapaalala sa kanya ng gabing pinaglalaruan si Osang bago mamatay. 1 segundo, 2 segundo. Ngunit biglang may tunog mula sa likod na pumigil sa lahat. Rudy! Lumingon siya. Arman! Nakatayo ang kolonel sa likod ng anino nang walang baril sa kamay. Hindi ako dumating para arestuhin ka. Dumating ako para iligtas ka sa iyong sarili. Matatalim na tiningnan siya ni Rudy. Dumating ka sa ngalan ng batas, samantalang ang batas ay hindi nagligtas sa aking anak. Sa tingin mo ba ay mabubuhay muli si Osang sa pamamagitan ng bala? Hindi. Ngunit masisiguro ng bala na ito na walang ibang osang ang madudurog. Ang tunog ng hangin ay umihip sa pagitan nila. Nakatutok pa rin ang baril sa ulo ni Rico. Ngunit dahan-dahang lumapit si Arman. Sabi mo noon sa battlefield, ang tunay na sundalo ay hindi pumapatay para sa paghihiganti, kundi para sa kapayapaan. Nakalimutan mo na ba iyon? Naging tahimik si Rudy. Nagsimulang manginig ang kanyang mga mata. Nanginig ang kanyang mga kamay sa gatilyo. Kapayapaan. Namatay ang aking anak sa kalsada. Ang pulisya ay tumingin lamang sa mga file. Ang batas ay nagsasalita lamang ng mga pamamaraan. Iyan ba ang tinatawag mong kapayapaan? Biglang bumukas ang pinto mula sa ibaba. Lumabas si Rico sa kanyang silid, hawak ang cellphone, nakikipag-usap sa isang tao. Ang kanyang mukha ay kalmado, hindi niya alam na may nagbabantay na anghel ng kamatayan. Malalim na huminga si Rudy, muling nagpuntirya. Mahinang sumigaw si Arman. Huwag, Rudy, kung hilahin mo ang gatilyo na iyan, mawawala ka habang buhay. Nawala na ako, man. Half-pressed ang gatilyo. Ngunit bago pa man bumuga ang bala, sinipa ni Arman ang paa ng baril sa gilid. Narinig ang putok, nabasag ang salamin ng gusali. Sumalpok ang bala sa flower vase sa mesa ni Rico. Agad na tumunog ang alarm, tumakbo ang security forces sa itaas na palapag. Nagpambuno si Arman at Rudy sa dilim. Dalawang kaibigan na ngayon ay dalawang panig ng parehong barya. Bitaw, Arman. Kaya mo pa ring tumigil. Hindi ako makakapamuhay sa ganitong pagkakasala. Kung gayon, hayaan mong ang pakiramdam na iyon ay maging paalala, hindi dahilan para pumatay. Nagsimulang marinig ang tunog ng helikopter sa labas. Tumagos ang ilaw ng searchlight sa salamin ng gusali. Pinigilan ni Arman si Rudy. Ngunit nagawa ng lalaki na makawala. Itinutok ang baril sa dibdib ni Arman. Nagkatinginan sila. Dalawang sundalo. Dalawang pusong wasak. Kaibigan kita, ngunit kailangan kong tapusin ito. Nagkakamali ka, Rude. Sa tingin mo ba ay maililigtas mo si Osang sa pagpatay kay Rico? Hindi. Hindi siya magiging proud na makita ang kanyang ama na naging demonyo. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Tumulo ang tubig mula sa buhok ni Rudy na halos sa luha na bihirang ipakita niya. Dahan-dahang nanginig ang baril sa kanyang kamay pagkatapos ay nahulog. Lumapit si Arman at mahigpit siyang niyakap. Uwi na tayo, Rude. Sapat na ang iyong pinaghirapan. Ngunit sa sandaling iyon may nangyari. Isa pang putok ang narinig mula sa ibaba.
Si Rico, na nagpapanik, ay maihawak na maliit na baril sa likod ng kanyang suite at binaril sila. Tinamaan ang balikat ni Arman. Agad na hinawakan ni Rudy ang kanyang baril at binaril pabalik. Tumagos ang bala sa dibdib ni Rico. Bumagsak ang kanyang katawan sa salamin pagkatapos ay tumilapon palabas ng gusali mula sa taas na 20 DA floor. Tahimik. Nilamon ng ulan ang anumang tunog na natitira. Tiningnan ni Rudy ang bumagsak na katawan. Alam niya na tapos na ang lahat. Ngunit ang kakaiba, walang pakiramdam ng ginhawa, tanging kawalan. Sa wakas, ang katarungan ay naipatupad, mahinang sabi niya. Hindi, sagot ni Arman sa basag na boses. Namatay ang katarungan ngayong gabi kasama natin. Sinindihan sila ng ilaw ng helicopter. Pumasok ang pulisya mula sa lahat ng direksyon. Hindi lumaban si Rudy. Tumayo lamang siya ng tuwid, itinaas ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa langit kung saan ang anino ni Osang ay tila nakatingin pabalik. Ngumiti pagkatapos ay nawala. At ang tanong na nakabitin ng gabing iyon ay hindi kailanman talaga nasagot. Bayani ba si Rudy o mamamatay tao? Ang paghihiganti ba niya ay nagligtas o sumira sa kahulugan ng katarungan mismo? At kung ang katarungan ay maipapatupad lamang sa pamamagitan ng dugo, kung gayon sino ang maglilinis ng dugo na iyon pagkatapos ng lahat? Maynila ng umagang iyon ay biglang umalingaw-ngaw, hindi dahil sa bomba, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa isang pangalan na bumabagabag sa buong lungsod. Sargento Rudy Reyes. Siya ay inaresto ng walang paglaban. Ang kanyang mukha ay tahimik, ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang paglakad ay matatag. Na parang hindi siya isang bilanggo, kundi isang sundalo na kakarating lang mula sa isang mahabang misyon. Sa harap ng mga reporter, isa lamang ang kanyang sinabi na nagpatahimik sa mundo. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng batas. Ang mga salitang iyon ay sumabog sa telebisyon, sa social media, sa bawat mesa ng kape sa buong bansa. Ang ilan ay sinumpa siya, ang ilan ay pinuri. Ang ilan ay tinawag siyang brutal na mamamatay tao, ang ilan naman ay tinawag siyang bayani ng walang parangal. Sa unang hearing, binasa ng prosecutor ang listahan ng mga biktima. 87 katao, lahat ay kriminal, karamihan ay miyembro ng motorcycle gang, ang ilan sa kanila ay recidivist. Ngunit 87 buhay pa rin ang tao. At sa bawat pangalang binanggit, yumuko si Rudy, hindi dahil sa pagsisisi kundi parang binibilang muli ang katarungan na kanyang ipinatupad. Nagsisisi ka ba? Tanong ng prosecutor. Nagsisisi ako dahil huli na. Kung dumating ako bago mamatay ang aking anak, marahil ay buhay pa silang lahat. Naging tahimik ang silid. Tanging tunog ng panulat ng prosecutor ang huminto sa pagsusulat. Ang pangungusap na iyon ay parang kutsilyo na humihiwa sa konsensya ng lahat ng nakarinig. Samantala, sa labas ng korte, libu-libong tao ang nagtipon, may dalang mga banner. Palayain si Rudy, kailangan namin ang tulad niya. Hindi kailangan ng katarungan ng pamamaraan, kailangan nito ng tapang. Nahati ang bansang ito sa pagitan ng matigas na batas at sa pusong uhaw sa katarungan ng mga mamamayan. Sa social media, nagtrending ang hashtag na katarungan para kay Rudy. Nagsimulang magsulat ang mga tao ng kanilang mga kwento tungkol sa mga krimen na hindi kailanman inaksyonan ng pulisya. Si Rudy ay naging simbolo ng paglaban. Ngunit sa kabilang banda, si Colonel Arman ay nakaupo sa madilim na silid na nakatingin sa news screen na may pagod na mukha. Iniligtas niya si Rudy upang hindi mamatay ng walang kabuluhan. Ngunit ngayon, gusto naman ng gobyerno na ipako siya sa krus. Kabalintunaan, di ba, mahinang bulong niya sa sarili. Ang taong nagprotekta sa mamamayan ay inakusahan ng pagpatay. Ang taong nagpondo ng pagpatay ay inilibing ng may parangal. Isang tanong ang nakabitin sa kanyang isip. Ang batas ba ay talagang para sa mga nabubuhay ng malinis o kalasag lamang para sa mga may kapangyarihan at may pera? Sa selda, si Rudy ay nagsusulat sa dingding gamit ang isang maliit na pako. Ang katarungan ay hindi tungkol sa kung sino ang tama, kundi kung sino ang sapat na malakas upang makatagal. Nang gabing iyon, dumating si Aling Lilis na may dalang litrato ni Osang. Tiningnan niya ang kanyang asawa sa likod ng rehas. Takot akong mawala ka ulit, Rude. Hindi ka mawawalan sa akin. Uuwi lang ako sa ibang paraan. Humagulhol siya. Ngunit sa mata ni Rudy ay wala ng luha. Tanging matigas na paniniwala.
Dumating ang huling araw ng paglilitis. Puno ang korte. Mga reporter, opisyal, estudyante, aktivista, at ordinaryong tao ang nakaupo ng magkakasama. Sa labas ng gusali, libu-libong tao ang naghihintay na may dalang puting bulaklak at kandila. Ang Maynila ay naging isang lungsod na hindi na alam kung sino ang kriminal at kung sino ang bayani. Sinimulan ng hukom ang paglilitis sa mabigat na boses. Kapatid Rudy Reyes, inakusahan ka ng premeditated murder laban sa 87 tao. Ano ang iyong tugon? Tumayo ng tuwid si Rudy. Hindi ako pumatay. Ipinatupad ko ang katarungan na iniwan ninyo. Puno ng bulungan ang silid. Pinalo ng hukom ang martilyo. Tahimik. Ngunit ang silid ay patuloy na nanginginig sa damdamin na naipon sa loob ng ilang linggo. Nakaupo si Colonel Arman sa witness stand. Nang hilingin na magbigay ng testimonya, direkta siyang tumingin kay Rudy. Hindi siya mamamatay tao, biktima siya ng isang sistemang nabigo. Kung talagang gumagana ang katarungan sa bansang ito, buhay pa si Osang. Naging tahimik ang hukom. Nagalit ang prosecutor, nagkagulo ang silid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lalong lumakas ang tinig ng puso ng mga mamamayan na pumanig kay Rudy. Sumigaw sila mula sa labas. Hindi kriminal si Rudy. Si Rudy ay isang salamin ng katarungan na ating pinapangarap. Malalim na huminga ang hukom. Alam niya na anumang desisyon niya sa araw na iyon ay magbabago sa mukha ng batas sa Pilipinas magpakailanman. Idineklara ng korte na ang ginawa ng nasasakdal ay paglabag sa batas, ngunit ito rin ay isang anyo ng kawalan ng pag-asa sa pagkabigo ng sistema ng katarungan ng Estado. Naging tahimik ang silid. Ang pangungusap na iyon ay nakabitin sa hangin na parang huling segundo bago ang pagsabog. Kaya, isinasaalang-alang ang lahat ng ebidensya at testimonya, ipinataw ng korte ang 15 taong pagkakakulong sa nasasakdal na si Sargento Rudy Reyes. Tahimik. Pagkatapos ay sumabog ang sigawan mula sa labas ng gusali, mabuhay si Rudy. Bulag ang batas, ngunit kami ay hindi. Yumuko lang si Rudy. Mumiti siya ng bahagya, hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil alam niyang hindi nawalan ng saysay ang kanyang paglaban. Alam niya na ang kanyang katawan ay maaaring nakakulong, ngunit ang kanyang mensahe ay nakawala at hindi kailanman matatahimik. Nang siya ay ilabas, isang reporter ang nagtanong, naniniwala pa ba kayo sa batas? Huminto sandali si Rudy at tumingin sa kamera. Naniniwala ako, ngunit hindi sa batas ng tao. Naniniwala ako sa katarungan ng Diyos. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa mga telebisyon, sa puso ng mga mamamayan, at sa walang laman na silid ng mga opisyal na nakaramdam ng pagkasensitibo. Nang gabing iyon, sa selda, nakaupo si Rudy habang nakatingin sa litrato ni Osang. Mahinang bulong niya, anak, hindi ko na maibabalik ang iyong buhay, ngunit sinigurado ko na hindi na nila masisaktan ang sinuman. Sa labas, dahan-dahang umuulan, na tila nagbibigay ng huling parangal ang langit para sa isang ama na ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa katarungan na hindi na ipatupad. Nakatayo si Colonel Arman sa harap ng selda, nakatingin sa kanyang kaibigan. Umaasa ako na isang araw matututo ang mundo mula sa iyong kwento, Rudy. Kung gusto matuto ng mundo, mahinang sagot ni Rudy. Marahil ay hindi na ako kailangan. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang balita. Opisyal na nakakulong si Rudy sa bilibid. Ngunit ang mundo sa labas ay hindi na kailanman naging pareho. Drastiko ang pagbaba ng street crime. Naghiwalay ang mga motorcycle gang at daan-daang tao ang sumulat sa gobyerno. Kung tahimik ang gobyerno, hayaan kami ang maging susunod na Rudy. Nagbago ang mukha ng katarungan at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang pinakamalaking tanong ay nanatiling hindi nasagot. Natalo ba talaga si Rudy o nanalo siya sa isang giyera na hindi kailanman nanalo ng sinuman? Maglalakas loob ba ang bansa na tumingin sa sarili nito sa salamin pagkatapos nito? At hanggang kailan natin patuloy na tatawagin ang katarungan na sagrado? Samantalang alam natin na ang tunay na katarungan ay lumilitaw lamang pagkatapos ng dugo na umagos sa lupa. Nang umagang iyon, sumilip ang araw sa pagitan ng mga rehas ng bilibid. Tahimik na nakaupo si Sargento Rudy Reyes sa sulok ng selda, nakasuot ng gray prisoner uniform. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng litrato ni Osang. Ang inosenteng mukha na iyon ay pareho pa rin tulad ng huling beses na nakita niya.
Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin. Mayroon pa ring apoy na hindi namatay. Tiningnan siya ng mga gwardiya ng bilangguan mula sa malayo. Walang tanda ng pagrerebelde, walang sigawan. Ngunit may isang aura na nagpatakot sa lahat ng naroroon na tumingin sa kanya ng masyadong matagal. Hindi siya ordinaryong bilanggo. Siya ay isang buhay na alamat. Nagsimulang lumapit sa kanya ang iba pang mga bilanggo. Pereng Rudy, narinig namin na dati kang pumatay ng mga motorcycle gang, ha? Hati lang ang narinig ninyo, tahimik na sagot niya. Hindi ko sila pinatay dahil sa galit, pinatay ko sila dahil wala nang ibang pagpipilian. Ang kanyang mga salita ay mabilis na kumalat. Sa loob ng 2 linggo, bawat prison block ay pinag-uusapan siya. Ang ilang mga bilanggo na dati ay nanghihingi ng pera, snatcher, at kahit dating miyembro ng gang ay nagsimulang ituring siyang komandante. Nagsulat sila sa dingding ng bilangguan. Hindi kriminal si Rudy, siya ang batas na hindi mabibili. Ngunit, mayroong mas nakakagulat na nangyari sa labas ng mga pader ng bakal. Ang social media ay puno ng mga maikling video na naglalaman ng mga sipi mula sa paglilitis ni Rudy. Sumabog ang hashtag na Katarungan Bayan. Maging ang mga law student ay nagsimulang magdaos ng mga diskusyon na pinamagatangki kapag nabigo ang batas, maaari bang umako ang moralidad. Nagkagulo ang bansang ito, hindi dahil sa armas, kundi dahil sa tanong. Maaari bang ang tunay na katarungan ay magmula sa isang bulok na sistema o ito ay lumilitaw lamang mula sa tapang ng isang tao na lumaban sa agos? Kahit na kailangan niyang madumihan ang sarili niyang kamay. Sa selda, isang matandang bilanggo ang lumapit sa kanya ng tahimik ng gabing iyon. Taring Rudy, alam ko kung sino ang nag-utos na patayin ang iyong anak. Matatalim na tiningnan siya ni Rudy. Nagbibiro ka ba? Hindi, Boss Rico ay piyon lamang. May malaking pangalan sa itaas niya. Ang taong iyon ay malaya pa rin, nakaupo pa rin sa matataas na posisyon. Sino? Mahinang bumulong ang bilanggo. Isang retiradong general. Dating happy mo. Naging tahimik si Rudy. Nanlamig ang buong katawan niya. Alam niya ang kapangyarihan nito. At kung totoo, kung gayon hindi na ito personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtataksil sa loob ng sariling hanay. Ngunit paano lalaban ang isang bilanggo sa ganoong kalaking kapangyarihan? Paano mapipigilan ng isang taong nakakulong ang isang demonyong nakasuot ng 3-star general's uniform? Nang gabing iyon, tiningnan niya ang madilim na langit mula sa likod ng rehas. O sang, kung ito talaga ang aking kapalaran, kung gayon ang susunod kong dugo na babagsak ay hindi para sa paghihiganti, kundi para buksan ang mata ng bansang ito. Pagkaraan ng 6 na buwan, lubhang nagbago ang mundo sa labas. Ang isang underground movement na tinatawag na Anino ng Katarungan ay lumitaw sa iba't ibang malalaking lungsod. Hindi sila gumagamit ng armas, ngunit nagkakalat sila ng mga lihim na dokumento sa publiko. Mga litrato ng mga opisyal, datos ng korupsyon, mga pangalan ng mga kriminal na protektado ng mga otoridad. Lahat sila ay nagpakilala bilang mga estudyante ni Rudy. Nagpapanik ang pulisya. Tinawag sila ng gobyerno na banta sa estabilidad. Ngunit ang mga mamamayan, sinamba sila na parang mga bayani na walang mukha. Mga poster na may nakasulat na hindi patay ang katarungan. Buhay si Rudy sa loob natin ang lumitaw sa mga dingding ng lungsod. Si Colonel Arman ay nagretiro na ngayon, nasaksihan ang lahat ng iyon ng maihalo-halong damdamin. Alam niya na ang butong itinanim ni Rudy ay lumago na at naging isang bagay na mas malaki at mas mapanganib. Gumawa siya ng katarungan na hindi mapipigilan, mahinang sabi niya. Ngunit ito ba ay katarungan pa rin o simula ng bagong kaguluhan? Sa bilangguan, narinig ni Rudy ang balitang iyon mula sa maliit na radyo sa kanyang selda. Hindi siya ngumiti. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata. Mali ang pagkakaintindi nila. Hindi ko gustong masunog ang mundo. Gusto ko lang bumangon ang batas. Ngunit ang apoy na nagsimula ay hindi na mapapatay. Ilang araw pagkaraan, sumiklab ang maliit na gulo sa Manila. Ang mga miyembro ng Anino ng Katarungan ay nagsunog ng istasyon ng pulisya na kilala sa korupsyon. Inakusahan sila ng media ng mga ekstremista. Ngunit tuwing sinusubukang itago ng gobyerno ang impormasyon, may bagong file na lumalabas. Mas malalim, mas mapanganib.
na para bang may misteryosong kamay na naglalabas nito ng direkta mula sa loob. Ito ba ay talagang mga simpatisador o mayroon pa ring malawak na network si Rudy kaysa sa inaakala ng sinuman? Isang gabi, nakakita ang gwardiya ng bilangguan ng kakaibang bagay sa selda ni Rudy. Sa ilalim ng kanyang kama ay nakaimbak ang dose-dosenang mga sulat mula sa mga hindi kilalang tao. Lahat ay may nakasulat na iisang pangungusap, ipagpapatuloy namin ang sinimulan ninyo. Nagpanik ang mga opisyal. Sinunog ang mga sulat ngunit kumalat na ang mensahe. Dinala si Rudy sa interrogation room. Nagbubuo ka ng organisasyon sa labas, tanong ng hepe ng bilangguan. Hindi, nagsalita lang ako sa korte, ngunit sa palagay ko ay mas matalim ang aking mga salita kaysa sa inyong bala. Hindi nakatitig ang hepe ng bilangguan sa kanya. Napagtanto niya na ang bilangguang ito ay hindi na nakukulong ang katawan ng isang tao, dahil ang ideya ay hindi maaaring ikulong. Nang gabing iyon, sinalanta ng bagyo ang bilibid. Ang mga kidlat ay nagpapaliwanag sa kalangitan at sa gitna ng buhos ng ulan ay narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng bakal. Tahimik na inilipat si Rudy sa isang special isolation cell. Walang paliwanag, walang opisyal na tala. Kinabukasan, lumabas ang balita, natagpo ang patay si Sargento Rudy Reyes dahil sa heart attack sa loob ng selda. Ngunit mayroong isang bagay na hindi makatarungan. Ang kanyang katawan ay nakahiga ng matigas, ngunit walang tanda ng pagbibigti. Tanging maliit na sugat sa dibdib na parang tusok ng karayom. At sa sahig ng selda, sa sarili niyang dugo, isinulat niya ang huling pangungusap, hindi patay ang katarungan. Nagkagulo ang publiko. Libu-libong tao ang dumating sa libing. Naglagay sila ng mga puting bulaklak sa simpleng libingan sa payata sa tabi ng puntod ni Osang. Nakatayo si Aling Lilis na may walang laman na mga mata habang hawak ni Arman ang kanyang balikat, nakatingin sa madilim na kalangitan. Hindi siya namatay, Aling Lilis, sabi ni Arman. Siya ay naging isang alamat. Pagkaraan ng isang linggo, inilabas sa publiko ang lihim na file ng militar. Ang nilalaman nito ay patunay ng pagkakasangkot ni retiradong General V sa ilegal na operasyon na nagdulot ng pagpatay kay Osang. Inilabas lahat ng media. Ang pangalan ng general ay nawala sa mga marangal na posisyon. Ang kanyang yaman ay kinuha. At sa tala ng huling investigation report ay nakasulat, ebidensya na tanggap mula sa anonymous sender. Pangalan ng file, katarungan para kay Osang. Sino ang nagpadala ng file na iyon? Paano ito nalabas mula sa loob ng militar? Buhay pa ba si Rudy? O mayroong nagpapatuloy ng kanyang laban mula sa loob ng sistema mismo? Ang Maynila ay muling naging tahimik, ngunit ang anino na iyon ay nararamdaman pa rin sa bawat sulok ng lungsod. Tuwing gabi, may ilang taong nagsasabing nakakakita sila ng isang figura na nakasuot ng itim na nakatayo sa harap ng ilaw sa kalye, nakatingin sa langit pagkatapos ay nawawala. Marahil ay kwento lamang ng bayan, marahil ay katarungan na muling nagpapatro sa isang anyo na hindi mahuhuli. At ang huling tanong ay nakabitin na parang hamog sa ibabaw ng lungsod. Ligtas ba talaga ang bansang ito kung ang katarungan ay nagmumula sa dugo? O kaya, sa sandaling umagos ang dugo, ang katotohanan ay talagang nabubuhay? Sa bansang ito, ang bawat patak ng pawis at bawat awit ng kalayaan ay nakasulat sa malalim na alaala. Hindi lamang para sa mga lumaban sa digmaan, kundi pati na rin sa mga maliliit na bata na lumaki sa makikitid na eskinita, sa mga tindero sa palengke na umaasa sa kinabukasan, at sa mga ina na nagsisindi ng maliit na ilaw para sa kanilang mga anak tuwing gabi. Ngunit, ang kwento ni Osang at ang etyo na nagmula sa kanyang pagkawala ay nagbigay ng pinakamahirap na aral. Kung hahayaan nating maubos ang sangkatauhan, magbabayad ang bansang ito ng dugo. Mayroong isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa espada at bala, ang katahimikan ng mamamayan kapag nakikita ang kawalan ng katarungan, kapag ang mga dumadaan ay nagbubulag-bulagan, kapag ang mga kamera ay biglang hindi gumagana, kapag ang mga institusyong dapat magprotekta ay nananahimik. Sa mga sandaling iyon nagsisimulang sirain ang pagbagsak ng moralidad ang isang bansa. Hindi lamang biktima si Osang ng isang gabing puno ng kalupitan. Siya ay isang salamin na nagpapakita kung gaano kahina ang ating pagkakaisa. Handa ba tayong hayaang manatiling mahina ang bansang ito? Dahil lamang sa komportable tayo sa katahimikan. Kapag ang isang ama ay humawak ng armas hindi para talunin ang kaaway sa digmaan,
kundi para bawiin ang halaga ng buhay ng kanyang anak na inagaw, lumilitaw ang mabigat na tanong. Nabigo ba ang gobyerno na protektahan ang sarili nitong anak? Kung ang batas ay nagiging walang kabuluhang salita na nakasulat lamang sa papel, kung gayon sino pa ang ating paniniwalaan? Maaari tayong pumili na magalit sa gumawa ng krimen, tama. Ngunit ang paggalit lamang ay hindi sapat. Ang hindi mapigilang puot ay magpapalaki ng bagong halimaw. Halimaw na ipinagpapalit ang katarungan sa paghihiganti. Hindi natin gustong maging isang bansa na pinapalitan ang batas ng dugo. Dahil ang anyo nito ay hindi na katarungan, kundi isang siklo ng walang katapusang puot. Ang tunay na nasyonalismo ay hindi lamang pag-awit ng pambansang awit, pagwawagayway ng bandila, o paglalagay ng litrato ng mga bayani sa isang partikular na araw. Ang nasyonalismong nabubuhay ay ang tapang na umamin ng pagkakamali, humingi ng pagbabago, at magsalita kapag nakalimutan ng mga institusyon ang kanilang tungkulin. Ito ay isang kolektibong determinasyon. Protektahan ang mahihina, ipatupad ang makatarungang batas ng walang pinipili, at siguraduhin na ang pangalan ng Pilipinas ay mananatiling nangangahulugang katarungan at dignidad. Kung hahayaan nating maging isang minifield ang pampublikong espasyo para sa buhay, kung gayon ang watawat na ating iwinawagayway ay madudungisan ng mga pangalan na hindi kailanman nasulat sa kasaysayan. Ang mensaheng ito ay hindi isang panawagan para sa paghihiganti, kundi isang panawagan para sa malalim na pagmumuni-muni. Kailangan nating tanungin ang ating sarili, anong pamana ang gusto nating iwan sa ating mga anak? Gusto ba nating mamana nila ang isang lungsod kung saan ang takot ay patakaran ng buhay, kung saan ang pag-aalala ay magpapawi ng pakiramdam ng seguridad? O gusto ba nating mamana nila ang isang bansa na mahigpit na nagpapatupad ng batas, na nagmamalasakit sa mahihina, na hindi nagbibigay ng puwang para sa mga taong nakasuot ng itim na palitan ang pampublikong papel? Ang sagot ang magtatakda ng direksyon ng bansang ito. Mayroong hindi nakikitang moral na halaga. Kapag ang katarungan ay pinapakain ng dugo, nawawala ng kaluluwa ang bansa. Hindi natin dapat hayaan na lumitaw ang mga nag-iisang bayani at pagkatapos ay maging alamat na nagbibigay katwiran sa mga kilos sa labas ng batas. Ang tunay na bayani ay nagtatayo ng matatag na institusyon upang hindi na kailangan pang maging hukom ng isang ama sa kalye. Kailangan nating magsikap para ayusin ang mga institusyon, propesyonal na pulisya, mga korte na hindi mabibili, panlipunang proteksyon para sa mga mahina upang hindi masayang ang sugat ni Osang. Ngunit ang mensaheng ito ay nanawagan din para sa isang malusog na takot. Ang isang bansa na walang malasakit sa pagpapahalaga sa sangkatauhan ay lilikha ng mahabang anino sa bawat eskinita ng lungsod nito. Ang anino na iyon ay maaaring maging tagapagtanggol sa ibabaw, ngunit sa ilalim nito ay mayroong hindi makatarungang parusa at isang bulok na sistema. Kung hahayaan nating umugat ang kawalan ng katarungan, hindi lamang buhay ang mawawala, maililibing din ang tiwala sa gobyerno. Kapag nagsimulang maniwala ang mamamayan na ang mga kilos lamang sa labas ng batas ang nagbibigay ng resulta, nasasaksihan natin ang mabagal na kamatayan ng demokrasya. Kaya, muling tayo ay bumangon mula sa mga labi ng sugat na iyon. Huwag nating hayaan na ang kwento ni Osang ay maging isang alamat na isinasalay sa ilamang upang magpatindig ng balahibo. Gawin natin itong isang aral na magpapakilos sa konsensya. Bawat tao ay dapat pahalagahan, ang batas ay dapat ipatupad, at ang tapang ay hindi maaaring hiramin lamang para sa isang sandali. Dapat itong mabuhay sa loob ng sistema. Obligado tayong palakasin ang edukasyon sa moralidad, palawakin ang social safety net, at humingi ng transparency sa lahat ng antas. Obligado tayong itanim sa susunod na henerasyon na ang dignidad ng bansa ay sinusukat sa kung gaano kahusay nating inaalagaan ang pinakamahihina. Sa huli, kung hindi mangyayari ang lahat ng ito, kung patuloy tayong magbubulag-bulagan, kung gayon ang ating henerasyon ay maaalala hindi bilang tagapagmana ng kalayaan na nagpapanatili ng dignidad ng bansa, kundi bilang henerasyon na nagpabaya na ibenta ang sangkatauhan ng mura. Iyan ang takot na nararapat katakutan higit pa sa anumang anino. Dahil ang pinakamalaking takot ay hindi ang pagdating ng madilim na gabi, kundi ang isang bansa na nawalan ng puso. Bangon, Pilipinas! Huwag mong hayaan na masayang ang dugo ni Osang. Gawin itong isang panawagan, hindi paghatol, isang paalala, hindi dahilan para sumuko. Mayroon tayong sagradong responsibilidad, ang alagaan ang ating bayan at pangalagaan ang sangkatauhan sa loob nito.
Sa ganoon lamang tayo magiging tunay na malayang bansa. Malaya sa takot. Malaya sa korupsyon at malaya sa puso. Maraming salamat sa mga kaibigan na nag-like at nag-subscribe. Naway laging bigyan kayo ng ala ng kalusugan, mahabang buhay, maraming biyaya at pagpapala sa inyong buhay.